Hiniling ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ibalik ang school calendar sa Hunyo hanggang Marso dahil sa palaging nakakansilang face-to-face classes na sanhi ng matinding init sa bansa na dulot ng El Nino. Sinabi ng senador na mapanganib na sa panahon ngayon sa kalusugan ang matinding init kaya dapat maiiwas dito ang mga guro at mga mag-aaral. Anya, dapat nang kumilos kaagad ang Department of Education at ang Commission on Higher Education at ibalik na kaagad ang dating school calendar ngayong school year, sa halip na unti-unting pagbabalik sa school year 2025-2026. Sabi pa ng senador na hindi makatutulong sa pag-aaral ng mga estudyante at mga guro ang mga panganib sa matinding init at naniniwala siya na ang umiiral na kondisyon ng panahon ng tag-araw ay hindi makatutulong sa pag-aaral. Kaya nakikiusap siya na huwag nang hintayin ang school year 2025-2026. Kung kayang ipatupad sa susunod na school year, dahil kawawa di umano ang mga estudyante sa susunod na summer. Nakita naman po natin sa sobrang init ng panahon ngayon, napaka-delikado para sa ating mga kabataan at sa ating mga maguguro na ituloy itong klaseng of course, school system and school calendar. Siguro, pag-isipan natin ito para sa ating mga kabataan, and that will be the best, I think, gift that we can give them sa susunod na taon. Sinabi ni Zubiri na binahwi na rin niya ang Senate Bill No. 788 na inihain sa pagsisimula ng 19th Congress na nag-synchronize ng school year na magsisimula sa Agosto. In an ideal world, we do want to be in synchronize with international school calendar to give our students a better chance at getting into program abroad. But the reality is the August calendar has proven to be disruptive to our education system, and even dangerous to the health of our children and school staff, sabi ni Senator Zubiri. Sa katunayan, noong nagsimula ang pagsuspende ng klase, dahil sa matinding init noong April 4, may kabuwang 4,000 paaralan ang nagsuspende ng face-to-face class at lumipat sa asynchronous at distance learning modes, habang noong April 12 ay nasa 7,000 paaralan naman ang naitalang nagsuspende ng klase. Sinabi ng DepEd na nagpapatupad ito ng mga hakbang upang unti-unting bumalik sa pre-pandemic school year, na binago noong 2020 dahil sa ipinatupad na lockdown upang labanan ang pagkalat ng COVID-19 public health crisis. Nitong Sabado nakaranas ang Metro Manila ng pinakamatinding init sa kasaysayan na pumalo sa 38.8 degrees Celsius na may heat index na 45 degrees Celsius. Ito ang pinakamainit na naitala sa Metro Manila mula pa noong 1915 na 38.6. Dahil sa sobrang init na nararanasan ngayon sa bansa, naglahad ng pahayag ang DepEd na isuspende ang klase sa mga pangpublikong paaralan sa buong bansa, at ipinaubaya naman ng DepEd sa mga private schools ang desisyon kung gusto nila magsuspende ng klase. May 36 na mga lugar sa Pilipinas ang napatala at napalagay sa danger category base sa heat index monitoring ng Pag-asa. Nakikita rin ng ahensya na aakyat pa ang init na ito hanggang Mahyo. Naitala naman sa Zambales ang heat index na 53 degrees Celsius at pasok ito sa extreme danger category ng Pag-asa, kung saan malaki ang posibilidad na tamaan ang mga taong mahihina ang resistensya ng heat stroke. Sinabi ng Pag-asa na maging alerto sa mga sintomas ng heat stroke, tulad ng pagkahilo, pagpapawis at pagsusuka. Ulat din ng Pag-asa na karaniwan na talaga na ang buwan ng Mahyo sa ating bansa ang may pinakamainit na panahon sa buong taon. Ayon pa sa departamento na ngayong taon ang maitatalang pinakamainit kumpara sa mga nagdaang mga taon. Kaya ngayong panahon na sobrang init, kailangan ng dobleng pag-iingat sa kalusugan. Mainam na huwag na munang lumabas kapag sobrang init ng panahon at panatilihin na magdala at uminom palagi ng tubig para maiwasan ang dehydration na sanhi ng sobrang init. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.